Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father Mase. Mga minamahal kong kapatid, tumatanggap tayo ng maraming mga biyaya at pagpapala buhat sa Diyos sa tulong ng mga panalangin ng ating mahal na Birheng Maria. Kaya sama-sama natin siyang papurihan at pasalamatan sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Sa sandaling katahimikan, ating alalahanin, pagsisihan at ihingi ng tawad sa Diyos ang ating mga nagawang pagkakasala upang tayo maging marapat gumanap sa ating banal na misa. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Buwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdaraan, sinasamba ka dahil sa dakilang kalwalhatian. Panginoon naming Diyos sa linang langit, Amang makapangyarihan, Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Manalangin tayo.
Sama din natin sa ating mga panalangin ang birthday intention ni Emmanuel Sales. At hinding ipanalangin ang kapayapaang walang hanggan ng kaluluwa ni Father Fidel de Ramos. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang nagdudulot ng lahat ng pagdamay at kasiyahan. Ang anak mong nakabayubay noon sa krus na banal ay nagbigay ng kanyang ina upang maging ina naming lahat. Ipagkaloob mo pakundangan sa inang mapagmahal na ang iyong sambayanan ay magalak araw-araw sa ibayong kabanalang kinakamit ng mga kaanib mong isinilang upang sa kandungan nito ay maakit ang sangkatauhan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, sapagkat ang pag-ibig ni Kristo ang nag-uudyok sa aking magkaganyan ngayong malaman kong siya'y namatay para sa lahat. At dahil diyan, ang lahat ay mabibilang ng patay. Namatay siya para sa lahat upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Kaya ngayon, ang pagtingin namin kaninuman ay hindi nabatay sa sukatan ng tao. Noong unay gayon ang aming pagkakilala kay Kristo, ngunit ngayon hindi na. Kaya't ang sinumang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na. Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito. Sa pamamagitan ni Kristo, ibinilang niya akong kaibigan, di na kaaway, at hinirang niya ako upang panumbalikin sa Kanya ang mga tao. Ang ibig kong sabihin, ang tao'y ibinilang ng Diyos na Kanyang kaibigan sa pamamagitan ni Kristo at nililimot na niya ang kanilang mga kasalanan. Ang ipinagkatiwala niya sa akin ang balitang ito. Kaya't ako'y sugo ni Kristo. Parang ang Diyos na rin ang namamanhik sa inyo sa pamamagitan ko. Nakipagkasundo kayo sa Diyos. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya'y ibinilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. Ang salita ng Diyos. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanan, siya ang nagpapatawad. Ang anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos. Kung magalit ay banayad, kung umibig na may lubos. Banayad nga kung magalit, hindi siya nagtatanim. Yaong taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos
sa may takot sa Kanya. Ang silangan at kanluran kung gaano ang distansya, gayong-gayon ang pagtingin sa sinumang nagkasala. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat po ay magsitayo bilang pagbubunyi sa mabuting balita ng Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Narinig po ninyo na noong unay iniuutos sa mga tao, huwag kang sisira sa iyong pinanumpaang pangako, bagkus ay tupdin mo ang iyong sinumpaan sa Panginoon. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, huwag na kayong sumumpa kung nangangako kayo. Huwag ninyong sabihing saksi ko ang langit sapagkat ito'y trono ng Diyos, o kaya'y saksi ko ang lupa sapagkat ito'y tungtungan ng kanyang mga paa. Huwag din ninyong sabihing saksi ko ang Jerusalem sapagkat ito'y lunsod ng dakilang hari. Ni huwag mong sabihing mamatay man ako, sapagkat ni isang buhok sa iyong uloy hindi mo mapapaputi o mapapaitim. Sabihin mo na lang na oo kung oo at hindi kung hindi, sapagkat buhat na sama-sama ang anumang sumpang idaragdag dito." Mga minamahal kong kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Ang lahat po ay magsiupo. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father Mase. Yesterday, we celebrated the solemnity of the most sacred heart of Jesus. At ngayong araw na ito, ating ipinagdiriwang ang kapistahan ng kalinis-linisang puso ng mahal na Birheng Maria. It is good to note, my dear sisters and brothers, that today's celebration emphasizes the closeness, the connectedness, the alliance of the two hearts of Jesus and Mary. Binibigyang diin ngayong araw na ito ang malalim na kaugnayan ng kamahal-mahalang puso ni Jesus at kalinis-linisang puso ng mahal na Birheng Maria. Maraming pagkakataon sa Ebanghelyo na tinutukoy ang maraming pagkilos o movements in the hearts of Our Lady. Ang mga naganap bago isilang at nang isilang ang Panginoon sa Ebanghelyo, laging binabanggit doon that Our Lady meditated on the nativity events in her heart. Laging iniipon sa kanyang puso ang mga dakilang bagay na ipinahayag sa kanya ng Diyos, o simula sa pagbabalita ng anghel hanggang sa pagsilang ng kanyang bugtong na anak. Mga minamahal kong kapatid, this is always part of the movement in the heart of Our Lady. Pondering things in her heart.
noong dalhin ang Panginoon sa templo at ipinahayag ni Propeta Simeon ang maraming bagay na magaganap tungkol sa buhay ng batang si Jesus, Mary meditated, pondered in her heart the prophecies of Simeon. At nung matagpuan si Jesus, maiwan si Jesus sa templo at nang balikan ng mag-asawang Jose at Maria ang Panginoon, sinabi ang Panginoon na hindi nyo ba dapat nalalaman, narito ako sa tahanan ng aking ama? Hindi yun lubos na nauunawaan o ganap na nauunawaan ng mahal na ina. But just the same, Mary listened to the Lord and kept all these things in her heart. Mga minamahal kong kapatid, in these movements in the heart of Our Lady, listening to what the Lord has said, pondering all things in her heart, keeping all these things in her heart. Dalawang magandang bagay ang makita kung anong meron sa kalinis-linisang puso ng mahal na ina. First, Mary proclaimed with gratefulness the greatness of the Lord. Kung matatandaan ninyo nang dumalaw ang mahal na ina sa kanyang pinsang si Elizabeth, sinabi ni Santa Elizabeth, parang bukod kang pinagpala sa babaing lahat. Wala sa isip ni Maria that siya ang dapat tumanggap ng papuri. Kaya nga nang awitin ni Maria ang tugon sa sinabi ni Elizabeth, inawit niya ang Magnificat, my soul proclaims the greatness of the Lord. It is as if, parang tinatanggihan niya, hindi ako ang dapat papurihan. We must proclaim the greatness of the Lord. And this is what Our Lady did. She proclaimed with gratefulness the greatness of our Lord. Sa puso o sa kalinis-linisang puso ng mahal na Birhen, laging ipinapahayag ang dakilang mga ginawa ng Diyos, ang inipon ang mabubuting ginawa sa Kanya ng Diyos, kaya't siya'y laging nagpapasalamat. Pangalawa, Mary's closeness to our Lord comes from her being a faithful disciple of Jesus until the end. Ang kanyang malalim na kaugnayan sa kamahal-mahalang puso, hindi lamang dahil siya ang ina ng ating Panginoon, kundi dahil siya isang tapat na tagasunod ng ating Panginoon. Laging pinakikinggan, sinusunod ang kalooban ng Diyos. Kaya nga ang malalim na ugnayan ng kamahal-mahalang puso ni Jesus at kalinis-linisang puso ni Maria, o hindi lamang dahil sa sila'y mag-ina, kundi higit sa lahat, si Maria ay isang tapat na disipulo, tagasunod ng Panginoon. Mga minamahal kong kapatid, like Mary, may our hearts be allied to Jesus. At papaano tayo magiging kalapit din ng puso, kamahal-mahalang puso ni Jesus, katulad ng kalinis-linisang puso ni Maria. We must have a grateful heart, faithful disciple of Jesus until the end. Ang iniipon sa puso, magagandang bagay na ginawa ng Diyos sa ating buhay. Hindi galit, hindi sama ng loob, hindi maraming batiko sa pagpuna, hindi madaming reklamo sa buhay. Ang iniipon ang mga dakilang bagay na ginagawa ng Diyos na kumikilos sa ating buhay, kaya laging nagpapasalamat. Nakikinig at tinutupad ang kalooban ng Diyos, magiging tapat hanggang sa huling sandali ng ating buhay.
Ang lahat po ay magsitayo para sa panalangin ng bayan. Idalangin natin sa Diyos na mapagmahal na sa pagsunod natin sa halimbawa ni Maria sa tuwina ay hanapin din natin at tuparin ang kanyang kalooban. At sa bawat panalangin ang ating itutugon, ilapit mo kami sa iyo, O Ama. Ilapit mo kami sa iyo, O Ama. Ang simbahan naway maipakita ang kababaan loob ni Maria sa pamamagitan ng kusang loob na paglilingkod sa Diyos at sa tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Ilapit mo kami sa iyo, O Ama. Si Kristo naway makatagpo ng isang bukas na tahanan sa puso ng mga tao, katulad na natagpuan niyang nakahandang tirahan kay Maria. Manalangin tayo sa Panginoon. Ilapit mo kami sa iyo, O Ama. Ang tunay na diwa ng pananalangin naway tumimo ng malalim sa puso ng mga tao upang marinig nila ang daing ng mga dukha kung paanong lumagos ito sa kalinis-linisang puso ni Maria. Manalangin tayo sa Panginoon. Ilapit mo kami sa iyo, O Ama. Ang mga may karamdaman sa katawan at pag-iisip naway makatagpo ng kagalingan at ginhawa sa makapangyarihang pamamagitan ni Maria. Manalangin tayo sa Panginoon. Ilapit mo kami sa iyo, O Ama. Ang mga nasa bingit ng kamatayan naway umasa kay Maria bilang pinanggagalingan ng kanilang lakas at kaginhawahan ng loob, katulad noon siya ay nakatayo sa paanan ng krus ng kanyang anak. Manalangin tayo sa Panginoon. Ilapit mo kami sa iyo, O Ama. Diyos na aming Panginoon at Guro, linisin mo ang aming mga puso upang tanggapin namin si Kristo na iyong anak ayon sa diwa ng pananampalataya at pagsunod ni Maria. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Dadako na po tayo sa pag-aalay. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niya ang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na nasa dambana at gawin mong maging paghahain ng katubusang dakila upang sa pag-ibig ni Mariang Birheng Ina ng Sambayanan, kami ay maalab na makapamuhay at sa kapagkakaisa sa pagtubos sa tanan, kami ay kanya nawang o kami ay laging makipagtulungan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo din. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan.
ngayong pinararangalan namin ang mahal na Birhen. Minarapat mong siya'y itampok bilang inang nagluwal sa pangakong manunubos at bilang unang kaanib sa sambayanan mong kinukupkop. Sa krus, inihabilin ni Jesus kay Maria ang sangkatauhang pinagmamalasakitan niya upang magkamit ng muling pagsilang sa iyong pamilya. Kapiling ng mga alagad na nilukuban ng Espiritu Santo, si Mariang nagdarasal ay huwaran ng sambayanang dumadalangin sa iyo. Iniakyat mo si Maria sa langit, tanda ng sambayanang sa iyo ay sasapit kapag itinampok na ang iyong anak ang daigdig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ang lahat po ay magsiluhod. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin, ipahayag nating lahat ang misteryo ng pananampalataya. Bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig.
Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Mel Rey na aming Obispo at ng lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila ay muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang banal na esposo, kaisa ng mga apostol, San Fernando na aming patron at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, ay pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang lahat po ay magsitayo. At bilang isang sambayanan na kailanman ay hindi iniiwan at pinababayaan ng Diyos, lakas loob nating awitin ang panalangin itinuro ng Panginoon sa atin. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo.
Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito si Kristo, ang Kordero ng Diyos, ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong mga inaanyayahan sa hapag na ito ng kanyang awa at pagmamahal. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga nakinabang sa dulot mong katubusan at buhay ay dumadalangin sa tulong ni Mariang Ina at Birheng Mahal. Ang mabuting balita ay maipalaganap sa tanan at ang Espiritu Santo ay lubos na manahan sa sanlibutan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumandaling maupo. Inaanyayahan po sa unahan ang mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan, nagdiriwang ng anniversary ng kanilang kasal, nakatakdang mga ibang bansa at sa ilalim sa pagsusulit. Susunod po ay ang pagbabasbas ng mga religious articles. Mangyaring lumapit na rin po kayo sa unahan. I-maintain lang po natin ang ating physical distancing. Maraming salamat po. Ama naming mapagmahal, sa iyo nagmumula ang lahat ng mabubuting bagay. Hinihiling namin na pagpalain mo at basbasan ang mga kapatid naming ito. Pagkalooban mo sila ng mas mahaba at makahulugang buhay, mabuting kalusugan, ng payapang kalooban, maliwanag na kaisipan, mga tapat na kaibigan, maayos na hanap buhay at kaligtasan sa anumang kapahamakan. Higit sa lahat, patatagin mo sila sa pananampalataya, patibayin sa pag-asa at pag-alabin sa pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Naway gawaran ng Diyos ng pagpapala ang mga kasangkapan sa panalangin upang ang mga ito'y maging gabay sa pagtahak sa kabanalan at paghahangad ng buhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Happy birthday po sa inyong lahat and happy wedding anniversary for those who are celebrating their wedding anniversaries. Ang lahat po ay magsitayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At kayong lahat ay pagpalaing na makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.